Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? We have here the Queen of Wands, the Six of Swords, the Tower, and the World card. Okay, so base sa mga barahan na to, nakikita ko na parang nakukuha mo yung lakas ng loob mo para gawin kung ano ang tama or gumawa ng mga pagbabago para ayun nga magkaroon ng magandang future, okay, or to start a new journey in your life. Na meron ditong isang malaking kaguluhan or kaganapan na gusto mo na ayusin or baguhin or tapusin, pwedeng ganun din, in order for you to start a new chapter in your life. Okay? And then we have here the Queen of Cups, the Five of Cups, the Hermit, and the Emperor. So, parang nagkaroon ka dito ng realization about the person that you love. Okay? Na parang na-realize mo na itong person mo na ito ay puro sama ng loob lang ang nabibigay sa'yo. At parang ayaw mo na kumbaga na maramdaman pa itong mga negative emotions na ito. Lalong-lalo na tipong parang wala naman siyang pake sa iyo. Okay? And then we have here the Four of Wands, the Five of Wands, and the Fool. So, nakikita ko dito na sobrang may conflict no doon sa inyong connection or sa relationship ninyo. And parang ayaw mo na problemahin pa ito. Okay? Parang gusto mo nang mawala yung stress. Gusto mo na lang lumayo. Ang matindi pa doon, parang kasing ang daming involved, ang daming nakikisawsaw doon sa problema ninyo. And you just want to get away from it all. Okay? And then we have here the Justice card and the Five of Swords. And of course, you will feel like you deserve more. You feel like what you are going to do is the right thing to do, and it's na parang tama lang na layuan mo itong tao na to na maaring nagsinungaling sa'yo or puro sama ng loob lang ang naibibigay sa'yo. And then we have here the Ten of Cups. Ang sigurong tanging pumipigil lang sa'yo dito is kung merong involved na bata, kung involved ang family, or ayun, kung kasal kayo. Pero, ayun nga, magkakaroon ka ng lakas ng loob para lumayo. Okay? Para na rin siguro sa ikabubuti mo or sa ikabubuti ng mga anak mo or ng pamilya mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? We have here the King of Pentacles, the Two of Cups, the Three of Wands, and the Ten of Wands.
Okay, so base sa mga barahan na to, mukhang malalagpasan na ninyo ng person mo yung mga problema na meron kayo. Okay? Especially if these problems has something to do with finances or pera. Okay? Maaaring you will get through it. Okay? And dahil sa malalagpasan ninyo itong mga problema na to, mas magiging parang brighter, mas masaya, parang mas mangingibabaw yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Okay? And then we have here the Tower, the Hermit, the King of Cups, and the Four of Swords. Again, this one talks about disaster. Ito yung problems, disaster, no? Parang you both figured out how to deal, kumbaga, with these problems. Okay? And dahil sa nananaig yung pagmamahalan ninyong dalawa sa isa't isa dito, alam ninyo na kahit anong suliranin pa yan, ay malalagpasan ninyo. Kaya parang hindi nyo na masyado itong problemahin. Parang relax lang kayong dalawa. Hindi kayo masyadong papaapekto, kumbaga, dun sa mga problema na yon. Okay? And then we have here the Chariot, the Nine of Swords, and the Queen of Swords. So, kumbaga, parang patuloy kayo na uusad, patuloy ninyo na malalagpasan yung mga problema na tipong you will also stop overthinking. You will stop stressing yourself about it, na parang mas malakas yung loob mo dito na alam mo na malalagpasan ninyo itong mga problems na to. And then we have here the Five of Wands and the Fool. So parang ang nangyayari nga dito is kahit anong conflict pa yan, kahit anong problema pa yan, hindi ka na masyadong bothered. Okay? And then we have here the Three of Cups. So parang nag-e-enjoy kayo dito, nagse-celebrate kayo, na masaya kayo dahil kahit na sabihin nating may mga problems kayo na nai-encounter, at least magkasama kayo at masaya kayo together. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? We have here the Ace of Cups, the Hangman, the Four of Wands, and the Six of Swords. Okay, so base sa mga barahan na to, parang may bagong panimula, bagong pag-ibig na darating sa inyo. Okay, na itong bagong panimula na ito, it might lead into something really serious. Okay, an engagement, ganyan. Na parang napaka-positive noong dala nitong bagong connection na to or bagong relasyon na ito. Okay? Na siguro medyo matagal mong intay yung pagkakataon na ito, and finally it's happening. Okay? And then we have here the Justice card, the Five of Wands, the Death card, and the Seven of Pentacles. Malaki rin yung possibility na itong new beginning na ito ay with somebody from the past. Okay? So, pwedeng magkakabalikan kayo, magkakaayos kayo, ganyan. Parang starting all over again kayo para maitama yung mga bagay
na hindi magandang nangyari before. So, ang nakikita ko din dito is maganda naman yung intensyon nitong tao na to sa'yo sa kanyang pagbabalik, na maaaring handa rin naman siya na mag-transform or magkaroon ng changes para sa ikakabuti ng inyong relationship. At dahil dyan, magkakaroon nga ng magandang kahihinatnan itong inyong pagkakabalikan. Okay? And then you have here the Emperor, the Knight of Wands, and the Page of Cups. So, sa nakikita ko dito, parang ano naman siya, very passionate naman siya about you, about the relationship. Ayun nga lang, don't expect this person to be so open to you or so showy. Hindi siya ganon. Okay? Para siyang matigas, pero deep inside, malambot, ganyan. Siguro meron din siyang some kind of emotional immaturity. Okay? Na parang hindi siya sanay to really show or vocalize yung feelings niya. So, maybe kailangan mong mag-adjust to that. And then we have here the Eight of Swords and the Empress. Na parang don't be too hard on yourself or don't over-analyze things. Na kailangan kampante ka, secure ka din sa self mo, na wag kang totally mag-expect sa kanya na maging maging showy nga sa iyo, kasi hindi siya ganon. Pero kumbaga, mahal ka naman niya, hindi niya lang, iba lang yung way niya, kumbaga, para maipakita sa'yo yung pagmamahal na yun. And then we have here the Eight of Pentacles, which means nga na parang it will take a lot, parang effort sa both sides, okay? Effort on his part or her part to show you or find ways to show you yung kanyang affection or yung kanyang pagmamahal. And for you also to understand kung ano yung love language niya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.